Good day mga ka-iPro at kamay-ari! Ano nga ba ang kooperatiba? Legit ba talaga ito? At ano-anong ahensya ng government kung saan natin ma-check kung maganda ba ang cooperative natin? Sa video na ito, yan po ang mga sasagutin natin. Sa huling video, sinabi natin na nagsimula ang idea ng cooperative dahil sa mga taong nagtulong-tulong. Para lang sa ganun po, magkaroon sila ng paraan para kumita. At kumita sa fair or patas na paraan. No? Bakit ba fair or bakit sa patas na paraan natin nasabi? Nagsimula po kasi ang cooperative noong 1800s. No? So sa panahon na ito or sa panahon na iyon, syempre hindi katulad ngayon na halos lahat tayo ay merong access na sa internet at information. Diba? Dati kasi kung sino lang yung mga mayayaman, sila yung mas merong access sa mas maraming information, sila yung mga mas may control doon sa nangyayari sa merkado. So industrial revolution po ito. So nakadepende halos doon sa mga malalaking negosyante ang kabuhayan ng maraming manggagawa. Kaya't kung gusto nilang syempre taasan yung presyo kahit na hindi ito makatarungan o hindi katanggap-tanggap, sabihin na natin, dahil kokonti lang po sila and kokonti yung regulasyon noon, nagagawa nila yung gusto nila. Kaya't naisipan po ng mga miyembro ng isang community na mag-cooperate o magsama-sama, magtulong-tulong para hindi tayo or hindi sila nakaasa sa mga malalaking negosyante na ang ilan doon mga monopoly. No? Nagbigayan sila ng mga discounts sa mga produkto ng bawat isa. Basta mag-patronize lang sila, no, sa mga produkto ng mga miyembro. And then, syempre, noong mga panahon po rin na yun, gumawa na rin sila ng mga savings institutions, parang mga bangko. So, isa po sa mga pinakamatatagal na cooperative na ay ang Heart of England Cooperative Society na hanggang ngayon po meron yun. No? Tinayo yun 1832. No? Ilalagay po natin sa link sa description below para nang sa ganon makita po ninyo yung isa sa mga pinakamatagal ng cooperative sa buong mundo. Ngayon, yan po ang formal o dokumentado na simula ng mga cooperatives. Pero kung tutuusin po sa ating mga Pilipino naman, ang kultura ng pagtutulungan ay ito po ay meron na tayo, no? Kahit wala pang papel, di ba? Meron tayong mga tinatawag na bayanihan noon. Ang espiritu ng culture ng cooperative ay makikita po natin sa mga acts, yung mga bayanihan na ito. At madami pang ibang pagtutulong sa mga kapwa o minsan sa kapitbahay na meron tayo. Kaya pwede po nating sabihin na doon talaga informally may cooperatives na talaga. So kailan naman po formal na nagsimula ang cooperative dito sa Pilipinas? Kapag titingnan po natin ang cooperative movement in the Philippines, ayon po ito doon sa Cooperative Development Authority o yung tinatawag po nating CDA. Yun po yung main na ahensya ng government na nagre-regulate o tumitingin doon sa mga cooperatives. Meron po tayong mga regional branches kung saan pwede po tayong pumunta. At yung ilan naman, katulad po dito sa amin, nasa Nueva Ecija, meron po dito sa Cabanatuan City, no, sa Lumang Kapitolyo. Parang satellite office nila. So pwede po kayong pumunta doon and magtanong. Informally, si Doc Jose Rizal talaga ang unang nakita natin sa history ng Philippines na nagdala ng cooperative dito sa atin. Dahil syempre, nag-aral siya sa ibang bansa. No? So parang doon niya nakuha yung idea. Ang pangalan po ng cooperative na itinayo niya noong siya ay nasa dapitan ay Agricultural Marketing Cooperative na 1896. No? Pagdating naman po sa mga batas natin, simula 1915, meron na pong mga batas na pinapasa dito sa ang government natin para bigyan po ng tulong itong cooperative movements na meron tayo. And syempre, maraming nangyaring nagdaan, and then 2009, pinirmahan po nung presidente natin noon na si Gloria Macapagal Arroyo ang ngayon na basis natin, ang Philippine Cooperative Code of 2008. So ayan, ngayon medyo alam na natin ang pinagmulan po ng kooperatiba. Well, simply kung pakikinggan po natin and babasahin, ang kooperatiba ay isang samahang otonomo o samahang may sariling desisyon ng mga tao na parang nag-volunteer na magkaisa sila para makamit nila yung kanilang mga goals and dreams na pang-ekonomiya, panlipunan at pang-kalinangan. No? At mga needs sa pamamagitan po ng pagsasama-sama o pag-contribute ng kapital nila o resources para ariin at demokratikong pamahalaan ang kanilang negosyo. Sa kasalukuyan, ito po ang mga negosyong malalaki na kilala natin na cooperative.
Okay? Ito po ay mga cooperatives na hindi nyo aakalaing kooperatiba, pero kilala nyo po ang mga company na ito. Ang Ace Hardware po, tama, yung makikita po natin sa mga SM malls, kooperatiba po yan. Yung Sunkist po, na yung gumagawa ng mga orange juice, cooperative din po yan. Yung Ocean Spray, no? Yung masarap inumin kapag may UTI, yan po, no? Cooperative din po yung mga yan, di ba? So parang ito po ay mga cooperative pero hindi natin masyadong alam, di ba? Kasi kung magre-research po tayo, katulad po ng sinabi sa Forbes magazine, yung link po ay ilalagay natin doon sa description below. Madami pong tao ang gusto talaga nila na mag-invest, maki-join sa isang cooperative. Dahil gusto nila yung produkto, maganda yung performance, maraming beneficios para sa kanila. Pero ang problema po, hindi nila naiintindihan o hindi natin naiintindihan ano ba talaga yung cooperative. Kaya't kung gusto nyo pong malaman ang cooperative, well, ilike nyo lang po yung mga social media accounts natin dahil yung mga susunod na videos po natin ay para mas mapalalim pa natin yung ating understanding pagdating po sa mga cooperatives. Kaya po, legitimate na negosyo ang isang kooperatiba. Katulad din po siya ng isang korporasyon. Ngunit may pagkakaiba lang po yan sa paraan kung papaanong pamahalaan yung negosyo nila. No? Ang isa pong malaking pagkakaiba nila ng cooperative at corporation ay sa corporation kung gaano kadami yung shares na meron ka o kung in short, kung marami kang pera, ikaw ang pinakamakapangyarihan pagdating doon sa decision making. Sa cooperative naman po, pantay-pantay lang po tayo dyan na mga kamay-ari, no? Pagdating sa kapangyarihang gumawa ng mga desisyon. Sa mga susunod na videos po natin, magdi-deep dive pa tayo doon. So ngayon, ang tanong po, paano tayong makakapili ng tamang cooperative na sasalihan natin, no? Well, kung nagmamadali na po tayo, una pong kailangan nating isaalang-alang ay yung common bond of membership, no? Lahat po ng cooperatives ay merong distinct na pagkakakilanlan. Kung ikaw po ay farmer at doon mo gustong matuto sa farming, may mga farmers cooperative po. Important po ito dahil katulad ng iPro Cooperative, puro mga small and medium-sized businesses po ang mga members natin. Meron po tayong mga malalaking negosyante dito pero ang share nila sa cooperative natin ay parang social investment na lang nila. No? Para nang sa ganun makatulong po sila dun sa mga maliliit na negosyo. So one is common bond of membership. Two na kailangan mo isaalang-alang is yung location or yung presence. Mas mainam po sana kasi na ang sasalihan nating cooperative ay yung malapit lang po kung saan yung location nyo. Well, para po nang sa ganon, ay parati tayong updated at madali po nating makausap yung management ng cooperative natin. Well, very important po kasi yun na dapat madali nating makausap yung management ng cooperative natin para sa mga concerns natin, no? So, halimbawa, yung insurance po ninyo at yung mga ibang mga benefits para andyan lang sila. Kung hindi naman po, kagaya ng ginagawa natin dito sa iPro Cooperative, sinusubukan po natin na maging present tayo online. Okay, para doon sa mga kung malayo man po kayo, lalo kung kayo ay mga OFW, alam nyo po na nandito lang parati yung cooperative natin. Number 3 na kailangan mo i-consider is dapat po fit sa pangangailangan mo at sa pangarap mo yung cooperative na sasalihan mo. Kasi lahat po ng mga cooperatives ay merong kanya-kanyang strengths po yan and weaknesses. Halimbawa po, ang iPro Cooperative sa cooperative na business, bata pa po ang iPro kung tutuusin, no? Kaya hindi nyo po dapat dito i-expect natin yung mabilis na withdrawals kaagad, mabilis ang malaking dividendo, pero dapat tingnan din po natin kung saan ba papunta yung cooperative na mapipili natin. Well, dahil minsan naman po, ang mga established naman na mga cooperatives ay medyo wala na pong wala nang ibang pupuntahan, no? So kung tayo po ay naghahanap ng community na may vision, merong mission, then doon po tayo dapat mag-join. Dapat naka-align siya doon sa mga pangarap natin long term. Dahil sa huli, dapat po mag-join tayo sa mga cooperative, hindi lang sa mga financial benefit na nakikita natin. Kasi ang financial benefit sa ating pagtutulungan, maayos na pamamahala ng management, at sa syempre yung masugid na pakikiisa ng mga miyembro, magiging maunlad din po ang cooperative. Dapat mag-join tayo sa cooperative dahil gusto nating makasama sa mga tao na merong adhikain, na makatulong hindi lang financially, pero yung holistic approach po ng buhay, no? Ng lahat ng mga kamay-ari natin. Well, parati ko pong sinasabi na in the end, hindi yan usapan kung sino ang pinakamalaki ang kinita.
usapan yan ng kung sino ang nabuhay ng may kabuluhan. No? At yun po ang ginagawa natin dito sa ating iPro Cooperative. Kaya sa susunod po natin na video, mapag-uusapan naman natin ano ba yung mission, vision ng iPro Cooperative at mga core values na makakatulong para nang sa ganun ay marating natin yung mga pangarap natin.